Hello po sa inyong lahat mga crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa pahayag ng isang finance veteran dito. Yan, isa po itong veterano pagdating sa mga pinansyal na bagay. Kaya ibig pong sabihin ay marami po siyang karanasan tungkol dito. Ayan, at ang inilabas po niyang pahayag rito ay isang nakakagulat na bagay tungkol kay XRP, kung saan ay sinabi niyang si XRP ay isa daw pong scam. Kaya napariak naman po ang buong community ng XRP. Kaya yan, sino ba naman ang hindi mapapariak niyan? Yan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, recently, Rahat Soni, a Bitcoin maximalist with a decade of experience in the finance industry, took to X to attack XRP, calling it a scam. Kaya yan po. Siya po ay walang iba. Yan, ang veteran, ang finance veteran po na nakapagsabi na ang XRP ay isang scam ay si Rahat Soni. Yan, isa po siyang Bitcoin maximalist. Kung pag sinabi po nating Bitcoin maximalist ay Bitcoin lamang po siya nag-i-invest. Yan, inuhold po niya, ang malaki po yung kanyang holdings dito kay Bitcoin. Kaya yan, dekada po yung kanyang experience sa pag-i-invest dito kay Bitcoin. Kaya ibig pong sabihin ay yumaman siya sa mamamagitan ng pag-i-invest dito kay Bitcoin. At ngayon ay bigla na lamang po niyang inatake itong si XRP. Yan, at ayon po sa kanyang sariling pananaw, ay scam daw itong si XRP. Ayan, Sony argued that XRP stands little chance of adoption by financial institution, asserting that banks will offer Bitcoin over XRP. Ayan po yung kanyang sinabi rito, na mababa lamang daw po ang tsansa ng adoption nitong XRP pagdating dito sa mga financial institution. Kaya yan, yung mga bangko ay mas pipiliin daw po nila itong si Bitcoin kumpara kay XRP. Yan. He went on to outline several reasons for his bold claim that XRP represents a scam. Kaya yan, nagbigay po siya ng mga outline dito sa mga ilang dahilan kung bakit niya nasabi na isang scam itong si XRP. Kaya, ayan, ito po yung kanyang aktual na tweet rito. XRP is a scam. Ayan, ang titindi po niyan. Banks will never use XRP. They will use some form of USD or Bitcoin. Let me explain. Ayan. The Bitcoin Maxis false claims. One of his leading arguments was the false claim that Ripple Labs, the crypto solution company based in San Francisco, developed XRP. As a result, the Bitcoin Maxi claimed that XRP is centralized and that banks don't want to be taken advantage of. Kaya yan. Yan po yung pinakaunang dahilan ni yung kanyang dahilan. Ayan. Ano po ulit yung kanyang pangalan? Ayan, si Rahat Soni. Ayan, ang sabi niya ay centralized daw itong si XRP. Ayan, at alam naman po natin siguro ang pagkakaiba ng centralized at saka decentralized. Kung pag centralized ay may kumokontrol po rito, may nagmamanage po rito. Kung pag decentralized ay walang kumokontrol dito. Ayan, si Bitcoin ay decentralized kasi walang yung founder nito or creator nito ay matagal na pong naglaho. Kaya yan, itong si XRP ay ayon kay Rahat Soni ay mukhang kontrolado pa rin ito ng kumpanyang Ripple Labs. Kaya sinabi niyang centralized. At kung pag centralized ito ay syempre kung pag gagamitin daw ito ng bangko ay makokontrol nila. Magagawang kontrolin ng Ripple Labs yung itong value
or presyo ng XRP. Kaya mas pipiliin na lang gamitin ang decentralized na si Bitcoin. Furthermore, Sony falsely highlighted that 80% of XRP circulating supplies were issued to Ripple Labs. This assertion is notably contradictory, as he previously claimed that Ripple Labs created XRP, diluting the view that Ripple was granted 80% of XRP's supply. Kaya yan po yung explanation naman dito. Yan. Additionally, Sony incorrectly stated that Ripple has the ability to alter the code of XRP, enabling them to issue more of the cryptocurrency at their discretion. Kaya yan po yung isang inilabas na pahayag rito ni Sony tungkol dito kay Ripple, na ang Ripple daw ay meron daw silang kakayahan na baguhin yung codes ni XRP. At sa pamamagitan daw nito ay kaya-kaya nilang mag-issue or gumawa ng additional na mga XRP token kung gugustuhin nila. According to him, the imaginary unilateral control over the code grants Ripple the authority to make such adjustments without external intervention. Kaya yan, ayon sa kanya ay sa pamamagitan raw po nito or sa kanilang kakayahan nito, kakayahan na gawin ito, ang Ripple ay meron pong otoridad. Yan po yung kanyang tinutukoy na centralization or centralize. Yan, meron silang otoridad na magkaroon ng pagbabago ng hindi nangangailangan ng external na intervention. Yan. Meanwhile, the Bitcoin Maxi remarked, if the US crackdown on XRP, nobody will use it. When Ripple Labs was sued, XRP's value dropped significantly. Yan po yung kanyang point dito. Kung pag ang US ay hahabulin talaga itong si XRP, ay walang gagamit kay XRP. At ayon sa kanya, nung nakasuhan ang Ripple Labs ay ang value ng XRP ay bumagsak. Yan. Kasi kung while it may be true that XRP's value drop amid the litigation, the digital asset has continued to garner usage from the community and the payment industry. Ripple has clarified that the lawsuit never hindered its progress in its payment solution endeavor with other countries. Yan, sabi naman po rito ay totoong bumagsak ang value ni XRP noong nag-umpisa yung kaso nila kay US SEC. Ayan, bumagsak po talaga yan. Ayan, kasi ang nagdulot po dyan ay isa pang bagay na nagdulot dyan ay maraming nag-delist na mga malalaking mga crypto exchanges sa kanilang platform. Ayan, na-delist po ang XRP, kaya laki po talaga ng kanyang binagsak. Pero meron pa ring mga community, mga individual ang patuloy na gumamit nito. Ayan, at ginagamit po nila as a form of payment. Kasi totoo po yan, kasi napakamura po kasi ng kanyang transaction fee. Kaya ayan, ayon naman kay Ripple ay kanila pong ipinaliwanag na yung kaso na kanilang kinakarap ay hindi po ito nakasagabal sa paglago ng XRP or yung kanilang yung utility ng kanilang XRP na isang payment solution. Kaya yan po yung ayon naman kay Ripple. Besides, Sony stated that there appears to be lack of widespread interest in XRP globally, as it is commonly perceived as a cryptocurrency primarily intended for use by financial institutions. He added, if XRP is banned in the US, the value would likely trend towards zero forever because nobody is using XRP to trade. Kaya yan, kung pag naban daw ang XRP sa bansang US ay ang value nito ay babagsak patungo sa zero. Yan, or mawawalan ito ng value. Ayan, at sabi niya rito ay forever. Ayan, kasi wala raw gagamit ng XRP.
On the contrary, XRP has ranked among the 10 most prominent crypto projects since 2014, before and after the lawsuit. Additionally, XRP is a licensed digital asset in countries like Japan and Dubai. Ayan, ang XRP naman po ay isa po siya sa top 10 prominent cryptocurrencies mula pa noong taong 2014. At yan, nanatili po siya sa ranking na ito bago, before at saka after ng kanyang kaso. Ayan. Maliban dito, ang XRP ay meron na rin po siyang license na isa po siyang lisensyadong digital asset sa mga bansang tulad ng Japan at saka Dubai. Kaya ayan, maski naban po siya sa bansang US ay hindi malabo po na magsisiro ang kanyang value kasi hindi lang naman US ang bansang sumusuporta dito kay XRP. May iba pang mga bansa na sumusuporta sa kanya, kaya malabo na maging zero ito. XRP community reacts. Ayan na po, napareact yung buong community ng XRP. Expectedly, these assertions triggered strong responses from the XRP community. Pro-XRP attorney Bill Morgan described Rahat Sony's post as the most ill-informed thread ever about XRP. Ayan po, napareact ang pro-XRP attorney si Bill Morgan. Ayan, at sinabi po niya ay most ill-informed thread yan tungkol kay XRP. Yan. Ito po yung actual na tweet ni Bill Morgan, the most ill-informed ever about XRP. Given 6 years of CSIS, FUD, and from Bitcoin maxis about XRP, that is an incredible achievement. Yan po yung kanilang response. Siguro ay marami po talagang mapapareact dito. Maging si attorney John Deaton. Yan, siguro ay maglalabas na rin po siguro siya ng reaction dito. Renowned crypto author Panos Mekras expressed dismay at the apparent deficiency in basic research skill despite Rahat Sony possessing a CFA designation and decade of experience in finance. Mekras went on to share a thread he authored 2018 to provide Sony with factual education about XRP. Ayan, pagdating naman po rito kay Panos Mekras, ay talagang na-disappoint po siya talaga dito kay Rahat Sony. Ayan. At nagtataka siya, ay talagang nagtataka kung bakit parang hindi siya gumamit ng kanyang research skill. Ayan, parang hindi man lamang siya nag-research. Tapos basta naglabas na lamang ng kanyang pahayag. Ayan. Tapos isa pa naman siyang CFA. Ayan, CFA po siya. At saka marami siyang meron siyang dekadang karanasan pagdating sa finance. Tapos naglabas siya ng ganitong pahayag na parang hindi siya nag-research. Ayan, at siguro ay malinaw na ito ay talagang paninira lamang. Ayan. Kaya si Panos Mekras ay nag-share po ng kanyang nagbinahagi po niya yung kanyang yung talagang information, educational information, yan, factual education tungkol kay XRP para basahin ito ni Sony at mas makilala niya si XRP. Ayan, kasi wala pa kasi ayon kay Panos Mekras ay mukhang parang hindi nag-research itong si Rahat Sony. Ayan, kasi hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Similarly, XRP YouTuber Moon Lambo highlighted the apparent inconsistencies in Rahat Sony's assertion. Bad ideas need to be challenged, he added. Ayan na rin po ang YouTuber na si Moon Lambo. Ayan, sabi niya ay inconsistent daw yung mga statements dito ni Rahat Sony's. Hindi po ito magkakatugma. Ayan. Marami pong napareact. Ako ay isang-ayon dito, mukhang medyo hindi po malinaw yung kanyang mga statement dito, yung kanyang dahilan kung bakit niya nasabi na XRP si scam. Kulang po talaga siya ng research. Tama po yung sinabi ni Ginoong Panos Mekras na kailangan pa muna niyang mag-research
tungkol dito kay XRP. Siguro nagbase lamang po siguro siya sa mga lumalabas na mga yung mga tweet diyan sa mga social media. Ayan, kasi marami pong nagsasabi na scam itong si XRP. Dulot po kasi ng kanyang presyo na hindi po gaanong umaangat. Yan, napakabagal po niyang umakyat. Yan. Kasi yung kung ikukumpara po natin sa ibang mga altcoins ay talagang ang titindi po ng kanilang mga ipinapakitang performance. Samantalang itong si XRP ay nahihirap po siyang umaakyat. Ayan, parang mabigat yung kanyang meron siyang mabigat na dala-dala. Kaya nahihirapan siyang umakyat. Ayan, at kaya dahil diyan ay nagsisilabasan yung mga nagsasabi na scam itong si XRP. Kaya diyan po kasi nag-umpisa yan. Kaya yan, maraming nagsilabasan at nagsasabing scam itong si XRP. At yan po siguro ay nakita siguro ni Sony na ganyan ay napareact naman po siya kaagad nang hindi man lang siguro nagre-research. Kasi syempre naman isa po siyang Bitcoin maximalist. Yung kanyang interest ay kay Bitcoin lamang. Kaya kung wala siyang interest ay syempre hindi siya magre-research tungkol kay XRP kasi wala nga siyang gana or wala siyang interest na kilalanin ito. Ayan, pero pagdating kay Bitcoin ay syempre yan yung kanyang research kasi yan, nandyan po yung kanyang interest. Kaya yan po yung aking masasabi naman dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.